Okay, so ito yung block ni Stoker and ang sukat nito is 89mm. Ngayon, is mag-upgrade tayo ng konti. Meron tayo nito. Siyempre, kapag ganito, meron tayong tinatawag na palaman or pangkalang. Dito yung nilalagay. Yan. Ngayon, ang sukat nito is 10mm. Pag kinabit natin siya, is ganyan. Yan. Tapos, ito ay para dyan. Ngayon, ang kailangan natin gawin para hindi tumakas yung kanyang mga fluids, ihihinang na natin ito ng diretso. Tapos pag naihinang na natin yan, gagrinderin natin siya ng sakto dito at saka natin kukulayan ng kakulay din ito para hindi makita yung kanyang kalang. Mag-upgrade tayo ng konti para naman lumakas-lakas si Stoker. Ayun o. Okay, so ito yung current status ni Stoker. Yung piston niya, kung napapansin nyo, yan, may mga tama-tama. Yan. Tapos ito. Dahil dun sa sobrang pressure niya, hindi kinaya nung kanyang barbula. Pumingas, tapos tumama dito. Okay, so ito yung ating barbula. At kung napapansin nyo, yan o. Yan, biyak. Ayan, may crack ko hanggang dun o. Tsaka yan. Tapos itong tabi, yan, pingas. Yung kabiyak niyan, nahati sa 4. Tapos, yan yung nagpunta sa ating piston, sa pagitan ng ating piston at saka ng ating head. Tapos, ang winasak niya, yung mismong cylinder block natin. Yan, sinira niya. Nagkameron ng hukay yung cylinder block natin, ang approximate ng mga 3mm. 3mm to 4mm. Kaya ang gagawin natin doon sa block natin, i-reface natin. Yan, yung ibabaw lang, buti na lang hindi nagkatama yung the rest. Napaandar ko pa siya ng normal, pero parang sabi ko parang wala na to Nung once na namatay yung makina, wala na. Hindi na siya umandar. Yan o. Yan, pingas. Loscom ka na dyan. Pero umandar pa si Stoker napaandar ko pa. Ayan. May pumasok na foreign object. And ito yung sumambot na ng lahat ng ng pressure. Buti dito lang tumama. Kasi itong block natin, nagkatama rin. Ayan o. Papansin nyo yan. Bali re-reface yan. I-reface yan ng 4mm. Kasi yung sukat niyan 4mm yan Ngayon, ito sa parting ito, kung napapansin nyo, ito yung napansin nyo dati na meron siyang kalang na 10mm. Yan. Kaya siya may kalang na 10mm kasi i-replace natin yung ibabaw. Siyempre, at the same time, nung meron ng problema si Stoker, nagkatama yung kanyang, ito, lumuwag siya, binabag niya yung mismo sigunyal. Pero in case instead na ipaano natin siya, instead na i-repair lang, nagpa-offset na tayo. So nagdagdag tayo ng 2.5 na offset. 2.5 lang kasi ito fix kasi ang niyan, piston pin yan sa loob. Diyan na nadalo yung langis. Ang kapal ng piston pin niya is 5mm. Pag nabawasan yung parting ilalim, baka mabutas na ng tuluyan. Okay, so imagine natin ito yung mismong pin nung ating sigunyal. Nandito sa tabi yung sigunyal. Itong butas na ito yung magmimistulang lagusan ng langis papunta dun sa ating connecting rod.
Ngayon, magpapa-offset tayo. Fix yan. Imagine niyo fix yan. Babawas tayo sa parte na ito ng 2.5. At magdadagdag naman tayo sa parting ito. Magbi-build up naman ng panibagong 2.5. So, lalabas yan sa parting ito. Hindi natin ito masyadong pwedeng sagarin kasi ninipis naman sa part na ito. Pag numipis dyan sa part na yan, every time nahihila yung connecting rod papunta doon, madali siya magagasgas, madali siya masisira. Mahuna yung part na to, mahuna na, at hindi natin yan pwedeng i-compromise. So para may tibay, at least nag-offset tayo ng at least 2.5. Magdadagdag tayo dito, magbi-build up dito, at babawas lang tayo ng kaunti dyan. Hindi na natin yan pwedeng isagad, kasi pag isinagad pa natin itong part na to, yan, ninipis na yan. Pwede na yan mabutas kung saan yan yung lagusan ng langis. Pag nabutas na yan sa parte na to, yung mga langis-langis niyan kung saan napupunta, hindi na niya malulubricate ng maayos yung ating connecting rod. Kaya para ma-remain na matibay pa rin siya, ang idadagdag natin is at least 3. Pero ang ginawa ko 2.5 mm para saktong plus 5 ang stroke natin. 2.5 stroke up, 2.5 stroke down. So plus 5. Ang total stroke na ni-stoker is 65.4. Yan. And at the same time, hindi mo pwedeng isagad yan ng kasi kapag nag-stroke down siya, ito lang yung kanyang connecting rod. Yan lang mismo yung kanyang play. Ngayon, kung itataas mo pa yung stroke niya, for example, nag 3mm ka pa at saka nag 4mm, yung mismong clearance niya, didikit na yung piston dyan. Didikit na yan dyan. So, hindi na pwede. So, maximum na sukat na pwedeng ilagay dyan is at least 2mm to 3mm. So, dun tayo sa kalahati, 2.5 plus 5 ang stroke natin. So, kung kukumputin nyo yung cc niya, 89 yung kanyang bore. Yan, 89. Tapos, yung stroke niya, total stroke niya ngayon ay 65.4. Papatak siya ng 406cc. Yan. Yan, nagkatawa. At saka, instead na i-repair natin, upgrade na rin yan. Hindi lang natin pwedeng isagad kasi huhuna na yung huhuna na yung mismong pin niya. Ito kasing pin niya, kasi yan fix. Yan. Hindi naman natin pwedeng ipagawa yan ng gawa lang na makukompromise naman yung kanyang kanyang tibay. Maglalagay tayo ng konting lakas na at the same time sakto lang. Malakas na si stoker 89 naman na yan. Tapos para ang dami kasi nagsasabi na 400cc si stoker. Para yung 400cc nyo na allegation sa kanya, sakto-sakto 400 na lang talaga. Ayan Paparepace natin yan mamaya. Ayan. Yung tamang yun kung nakikita nyo. Ayan. Laki niya, no? Ayan, Yun. Ayan. Ito, huwag nyo pansinin yan kasi mga mga ang tawag dito, powder coat yan na black. Pina-powder coat ko. Ayan. So, mababawasan siya ng 4mm plus 2.5. So, mangyayari sa kanya, meron pa rin siyang enough na clearance. Sakto-sakto lang yun. Pag nag-locom siya, kukontrahin natin ng advanced timing at saka methanol. Para mas maraming higop ng methanol, mas maraming sinusunog, may power siya. Yun lang yung concept doon. Kailangan maging locom si stoker. Locom dapat yan. Para at least safe din. Yung mismong clearance niya, yung mismong clearance nito, safe sa ibabaw. Hindi siya halik. Ito hindi natin to pwedeng bawasan na kasi tingnan nyo naman kung gaano nakalipis yan. Kung babawasan pa natin yan, baka naman lumipis na yung mismong piston. Ayan yung tama niya Ayan, hukay-hukay. Tsaka ito. Pumingas yung yung barbula. May pumasok sa ating throttle body kasi yung ating throttle body wala din taklob yun may pumasok sa loob sa intake. Ayun, napingas.
Kaya pala nagluloko yung motor dati. Hindi siya masyadong ano na jug. Yung ganun lang. Hindi siya umandar ng tuloy. Hindi tumuloy yung andar niya kasi yung pala may problema na. Yan. Sana uabot ito sa Mindanao. Kung hindi ito aabot, patay tayo. Okay, so wala naman tayo ibang pinagtitiwalaan. Tayo rin lang gumagawa at the same time. Boodle Works. Dito tayo ngayon sa D. Ay, ito pala. Nasa gayon? Ere, Andy. Ito pala eh. May taklob na trapal eh.